Good day mga idol, welcome back sa ating channel. In today's pagdi-DIY natin ngayon, bali mag-ayos tayo ng rice cooker. Ito, Hanabishi. Yan. Ang issue kasi nitong rice cooker na to, hindi pa luto yung sinaing, tumataas na to, nagbabalik na sa keep warm. Ang nangyayari tuloy, hilaw ang kanin. Isang araw, iniwanan daw niya na nagkukok sa ito yung nagkukok siya dito, nakailaw. No, pagbalik niya naka-keep warm, pero pagdating niya may tubig pa yung ano niya, yung parang kaldero, may tubig pa. So hindi luto yung sinaing. Sa tansya ko, ang sira dito ay ito bumili ako sa labas ng kwan. Parang thermostat to eh. Ito yung nag-trigger kapag luto na sinaing at saka hindi pa. Ito. Bali ito, pinupush natin. Tapos dito, na-connect yan dito. Ito yung nagtitrigger. Pag luto na yung sinaing, ito, tataas siya. Pagka may kaldero dito, yung rice cooker niya, tsaka pa lang to gagana. Pero pag walang nakapatong dyan, hindi gagana yan. Parang nangyari automatic. Buksan natin kung tama yung hinala ko. Pero sa tingin ko, ito lang yan. Ito, ang bili ko dito nga pala mga idol. Worth 70 pesos. Ito, yan. Kaysa naman sa bumili ka ng bagong rice cooker, magkano yan? 1,000 din mahigit yan. Kahit mumurahin. Baklasin ko mga idol. Sa pagbabaklas mga idol, bali 3 tornilyo lang yan. Ito. 1, 2, 3. Kalimitan sa rice cooker, sa ilalim ng mga tornilyo, screw yan. So tanggalin. Ayan na mga idol, na tanggal ko na yung 3 screw nya. Ganun lang yan, no? Tapos tanggalin nyo lang to. Yan, makikita yan. Ito yung papata natin, buong ito. Pero kailangan tanggalin ito muna. Di ba para naka-curve siya? Ito yung butas na yan. Bali itong lock na to, i-curve mo lang din. Parang iupin mo lang ng plier yan o long nose para matanggal mo dito. Bale, gato na yung gagawin. Di ba ito, yung lock niya, naka-straight siya. Ililiko nyo lang. Tingnan ko kaya ng kamay ko. Okay, long nose. Long nose na lang para sigurado. Ito may long nose tayo. I-curve lang din natin ito. Kumbaga, iyan natin doon sa pinakang kanal niya. Ayan. Para matanggal na i-curve ko. Ayan. Basta kailangan tama doon sa groove niya. Ganun lang. Tapos pwede lang ilana. Yan, tanggal yan. Ito pwedeng tanggalin natin para mausod natin, kasi kung hindi natin tatanggalin to, hindi natin matatanggal tong pinakang thermostat to. Ayun o. Kailangan iusod pala. Sandali, baklasin ko. Ito nga pala mga idol, para matanggal yon, balik konektado. Ito yun eh, tatanggalin na ito. Ito siya, yung screw niya rito. Itong dalawang to. Yan. Para matanggal. Tanggalin ko lang. Wala ako tagahawak ng cellphone eh, kaya hindi pwede ipakita eh. Saglit. Tanggalin ko lang. Ayan ang mga idol, na tanggal ko na ito. Iusod lang natin. Parang i-set aside natin dito. Tapos itong para tanggalin to, may lock to. Ayan o. Ito yung lock. Itutulak ko lang yan para mahugot yan. Kabilaan yan. Ito na mga idol, na tanggal ko na. Bale, konti pukpukin nyo lang, konti lang. Kasi kinalawang na to eh. Ayan o. Dumikit na sa kwan. Ito yung pinakalak niya. Pinasok ko lang siya. Ito yan. Para matanggal natin. So kung paano natin kinuha to, ganun din yung isa. Ganun din natin ibabalik. Dali, ibabalik ko lang. Okay, ito mga idol yung pinakang ano niya. Ito yung naglalak sa kanya. Kailangan ibuka yan kasi nakaano siya, naka-flat pa rin siya. Kailangan ipabuka yan dito, nakaganon, para pag pinasok ko rito sa butas na to,
Pagdating niya rito sa likod, bubukas siya. Bale, ito gato ginawa ko. Ayan, binukas ko siya. Para mag-lock siya. Kasi kung hindi mo gaganyan, hindi maglalak yan. Malalaglag yan. Pagka sinalangan natin. Ayan ang mga idol, na ibalik ko ng lahat. Ito. Kita ko yung pagkakaiba ngayon. Kasi ito, dati, pag hindi mo ganyan, hindi na, yung isa, yung luma, hindi nabalik. Ito, pag diniin mo, ayan o. Automatic nabalik siya. At saka ito, dati, pag walang, yung rice cook, yung niya, kaserola, pag binaba mong gano'n, hindi siya nag-engage siya. Tapos ito yung likod niya. Para mag-lock siya mga idol, di ba ito kanina naka-curve, yan. Naka-curve yan, parang U-shape. Ngayon, pinilat ko para mag-lock din siya, ayan o. Tapos ito yung kinabit natin, no? Yan, nag-lock na siya. Matibay na siya. Sana gumana. I-update ko kayo mamaya mga idol pagka nagluto na sinaing yung may-ari. Tingnan natin kung okay. Yan. Pero tingin ko okay na to. Kasi gumagana to eh. Ito, kunyari may kaserola. Tapos pindutin nyo yun. Ito. Yan. Teka. Yan ako. Hindi ko alam kung makikita eh. Teka. Pindutin natin to. Dati, hindi gumagana to eh. Ayun, nag-click, di ba? Kasi yan, kunyari may kaserola dyan. Tapos pag luto na, aangat yan, aangat din yung itong pan. Pag aangat yan, oh. Yun. Di ba, umangat din? So, ganun yung mga idol. Ito yung mga idol yung pagkakaiba niya. Oh. Ito yung bago, ito yung luma dati. Oh. Ayan, oh. Hindi na talaga nag-engage yung nito, yung magnetic ito. Kusa na siyang tumataas kahit malamig pa. Ayan, oh. Sa kinalawang na rin, ayan, oh. Ito. Ayan yung pagkakaiba. Yan. Compare niya sa bago. So, bali mga idol, okay na siya. Ito. Naka-cook rice siya. Pero ito, ininit ko lang yung pagkain namin. Yan. Dati kasi, pag ginanyan mo, tapos pag tinanggal mo ito, itong load niya, dapat babalik siya sa cook eh. Pero sa dati, hindi. Kasi nga sira na yung magnetic niya. Ito, ayun, bumalik siya. Ikinawang ko lang, pero bumalik siya sa warm. Dapat hindi. Doon sa kanina, sa luma, kahit tanggalin mo to, naka-cook pa rin siya. Ibig sabihin sira talaga. Ito, di ba nagbalik sa warm? Pag pindot mo, babalik sa cook. So, okay na to mga idol. So, ganoon lang mga idol. Pagka ang issue ng rice cooker nyo ay medyo palaging hilaw or sunog, ito lang pa tayo yung thermostat nya. Ganoon lang mga idol. Salamat. Mga idol, yung rice cooker na ginawa natin and successful. Ito tingnan natin. Oh. Yan, luto sinaing. Dati pagka ganyan, umabot na ng 1 oras hindi pa luto. Pero ngayon okay na. Ayan. Keep warm. Pagka ibaba mo to, hindi na kasi luto na eh. Ayan. So ibig sabihin na sense niya na luto na yung sinaing. Dati hindi, pag binaba mo to kahit nasa keep warm, punta pa rin siya sa rice cook. Pero nga hindi na, okay na. So ganun lang mga idol, pagka ang rice cooker nyo ay hilaw or laging sunog, ito yung patay, yung parang thermostat nya.